Iniisip ng lahat na isa lamang siyang mahina at walang kapangyarihang batang taga-nayon, ngunit sa huli ay naging pinakadakilang hari sa kasaysayan. Noon pa mang matagal na panahon, may isang lalaking nagngangalang Gray na mula sa pagiging ulila ay naging mananakop ng buong mundo. Walang sino man ang nakatayo laban sa kanya, at ang mga nagtangkang labanan siya ay walang awang winasak sa mundo. Gayunpaman, kahit taglay niya ang lahat ng kapangyarihan sa mundo, nakaramdam pa rin siya ng kakulangan sa kanyang buhay dahil nag-iisa lang siya. Hanggang isang araw, bigla na lamang siyang natagpuang nalulunod sa isang kailaliman ng dagat at may tinig na nag-utos sa kanya na hanapin ang liwanag sa kanyang susunod na buhay. Napagtanto ng hari na siya ay namatay na, at sa susunod na saglit ay idinilat niya ang kanyang mga mata sa isang madilim na silid kung saan may 2 taong hindi niya kilala na nakadungaw sa kanya. Tinawag nila siyang Arthur at paulit-ulit na sinasabi sa isa't isa kung gaano kamukha ng kanilang anak ang bawat isa sa kanila, kahit na wala siyang ideya kung sino ang mga taong ito o kung nasaan siya. Napagtanto niya ngayon na siya ay muling isinilang na may buo pa ring kamalayan at alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang dakilang hari na ngayon ay isang karaniwang sanggol lamang ay labis na nahihiya sa kanyang bagong buhay bilang si Arthur, hindi niya kontrolado ang kanyang katawan at ang pag-aasta bilang bata habang pinapalitan ng kanyang mga magulang ang kanyang lampin ay labis na nakakahiya para sa kanya. Isang araw, nakita ni Arthur ang kanyang ama na gumagamit ng mahika upang palakasin ang katawan at araruhin ang kanilang bukid gamit lamang ang isang suntok, at pagkatapos ay pagalingin ng kanyang ina ang sugat nito. Doon siya unang na-curious at napagtanto niyang hindi ito ang mundo ng daigdig, dahil may mahika rito. Di naglaon, nalaman ni Arthur na ang kanyang ama ay isang adventurer na madalas lumalabas upang manghuli ng mga halimaw kasama ang kanyang mga kaibigan. Napagtanto niya na dahil pinapayagang magdala ng armas ang lahat sa mundong ito ay isang mapanganib na lugar, kaya't nagpasya siyang magpalakas agad upang maprotektahan ang sarili. Sa kasamaang palad, malayo pa ang araw na iyon dahil sa ngayon ay isa pa lamang siyang sanggol na inaantok tuwing kinakantahan ng lullaby ng kanyang ina. Gayunman, kalaunan ay nalampasan niya ang pagkadismaya niya tungkol dito at nagsimulang mag-enjoy sa mga mapayapang sandaling ito, dahil sa kanyang nakaraang buhay ay palagi siyang nasa panganib ng mga asasin na gustong patayin siya habang natutulog. Ilang buwan ang lumipas at natutong gumapang si Arthur sa loob ng bahay. Nagkukunwari siyang natutulog upang iwan siya ng kanyang ina, at palihim na pumupunta sa silid-aklatan ng kanilang bahay upang maghanap ng impormasyon tungkol sa mundong ito. Natagpuan niya na ang kontinenteng tinitirhan niya ay may bansang tinatahanan ng mga duwende sa timog at ng mga duwende sa hilaga. Ang bansa ng mga tao ay pinamumunuan ng isang hari, ngunit hindi tulad ng kanyang nakaraang buhay, ang anak ng hari ang nagiging bagong hari sa mundong ito at walang labanan hanggang kamatayan para sa trono. Nakakita pa siya ng isa pang aklat na nagsasaad tungkol sa mahika, at napagtanto ni Arthur na ang mahika ang dahilan kung bakit atresado ang mundong ito pagdating sa siyensya at teknolohiya. Natutunan niya na humigit kumulang 1% lamang ng populasyon ang may kakayahang gumamit ng mahika at ang kapasidad ng isang tao sa mahika ay karaniwang namamana sa kanilang mga magulang. Ayon sa aklat, may 2 pangunahing uri ng mga gumagamit ng mahika. Una ay ang mga augmenter na gumagamit ng mana upang palakasin ang kanilang pisikal na kakayahan at lumaban bilang mga mandirigma. Ang ikalawang kategorya ay ang mga conjurer na kayang i-proyekto ang mana palabas ng kanilang katawan tulad ng mga salamangkero. Napagtanto ni Arthur na ang kanyang ama ay isang augmenter ngunit sa palagay niya ang kanyang ina ay hindi isang tipikal na conjurer dahil sa kanyang kakayahan sa pagpapagaling. Nagpasya siyang huwag munang isipin iyon at nagpatuloy sa pagbabasa kung paano maging isang magic user. Ayon sa aklat, upang makagamit ng mahika, kailangang magkaroon ng magic core na nabubuo sa pamamagitan ng pag-iipon ng mana sa loob ng katawan sa isang partikular na punto. Karamihan sa mga tao ay nagkakaroon nito pagdating nila sa pagbibinata at inaabot sila ng ilang taon upang makabuo ng isang malakas at kapaki-pakinabang na mana core. Gayunpaman, si Arthur ay mayroon ng alam na kahalintulad na konsepto sa kanyang nakaraang buhay, kaya niyang manipulahin ang panloob na enerhiya ng kanyang katawan na tinatawag na Kai, at ang pagbuo ng Kai core sa loob ng kanyang katawan ay katulad ng pagbuo ng isang mana core. Nagsimulang ituon ni Arthur ang kanyang mana sa loob ng kanyang katawan, umaasang magagawa niya ang unang hakbang upang maging malakas sa mundong ito. Ngunit habang siya'y malapit ng makabuo ng kanyang mana core, nahuli siya ng kanyang ina at ibinalik sa kama. Lumipas ang 2 taon na parang isang kisap mata, at isang araw habang abala ang ina ni Arthur sa pagsusulat ng tala sa kanyang diary tungkol sa anak, lumabas si Arthur upang matutong makipaglaban gamit ang espada mula sa kanyang ama. Habang patuloy niyang iwinawasiwas ang isang kahoy na parang espada, lumabas ang kanyang ina at galit na galit sa kanyang ama dahil tinuturuan niyang gumamit ng espada ang kanilang anak kahit kakalakad pa lang nito.
Hindi ito bago kay Arthur, na ngayon napagtanto na ang kanyang ina ang tunay na may kapangyarihan sa bahay. Dinadala rin siya ng kanyang ina paminsan-minsan sa kalapit na lungsod, at palaging masaya si Arthur kapag naroon dahil marami siyang natututunan tungkol sa mundong ito. Interesado siya sa lahat, mula sa mga sandata hanggang sa mga kakaibang gamit na matatagpuan dito, ngunit ang pinakanakakapukaw ng kanyang interes ay ang mahika. Ang pagiging nasa lungsod ang nagbibigay sa kanya ng pinakamainam na pagkakataon upang makita ito ng malapitan. Maliban sa mga pagbisitang ito, namumuhay si Arthur ng payapa kasama ang kanyang mga magulang, at kahit na hindi siya komportable sa pagkakulong sa katawan ng isang sanggol, unti-unti niyang nagugustuhan ang tahimik na pamumuhay. Inaalagaan ng kanyang mga magulang ang lahat ng kanyang pangangailangan, at naaalala niya ang kanyang pagkabata sa ampunan sa kanyang nakaraang buhay kung saan labis niyang hinanggad na magkaroon ng pamilya, ngunit hindi kailanman natupad ang kanyang mga hiling. Isang araw, nakita ni Arthur ang kanyang ama na nagsasanay ng mahika upang palakasin ang kanyang mana core. Sabik na sabik siyang matuto sa kanyang ama, ngunit ang kaya lang nitong gawin ay magpalutang ng ilang bato mula sa lupa gamit ang mana. Hindi ito ikinatuwa ni Arthur dahil mas mabilis pa raw kung pupulutin na lang ito ng kamay. Ngunit lumapit ang kanyang ina at sinabi sa kanya na hindi iyon ang pinakamahusay na kakayahan ng kanyang ama, at mas magaling ito sa ikalawang subok. Muling kinonsentre ng ama ni Arthur ang kanyang enerhiya upang mapahanga ang kanyang asawa, at sa pagkakataong ito ay nagpakawala siya ng sunod-sunod na makapangyarihang atake na yumanig sa lupa. Ngayong pagkakataon, labis na humanga si Arthur sa kakayahan ng kanyang ama, at kumpiyansa ang kanyang ina na paglaki ni Arthur ay magiging isang malakas na mandirigma rin siya. Nais ni Arthur na subukan ito agad, ngunit napagpasyahan ng kanyang ina na dalhin siya para sa kanyang oras ng pagtulog. Dumaan sila sa aklatan at nakiusap si Arthur na gusto niyang magbasa ng mga libro. Mariin siyang tinanggihan ng kanyang ina, ngunit binigyan niya ito ng inosenteng tingin na hindi nito matiis. Sa huli, iniwan siya ng kanyang ina sa aklatan habang lumabas ito upang samahan ang kanyang asawa. Nagsimulang ito ni Arthur ang lahat ng mana sa kanyang katawan upang mabuo ang kanyang mana core, na sinusubukan na niyang gawin sa loob ng 2 taon. Pakiramdam niya'y nasa hangganan na siya ng tagumpay, at bigla na lamang, nabuo ang kanyang mana core sa loob ng kanyang katawan. Bilang resulta, isang malakas na pagsabog ang sumabog at winasak ang kanilang bahay, nasugatan ng ama ni Arthur habang pinuprotektahan ang kanyang asawa. Pareho silang nagpanik sa pag-aakalang nasa panganib ang kanilang anak, ngunit pagpasok nila sa loob, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita, si Arthur ay lumulutang sa hangin na may gintong liwanag. Ngumiti si Arthur nang may kumpiyansa at idineklara na kaya na niyang gumamit ng mahika. Bumaba siya at nagsimulang lumakad papalapit sa kanila nang biglang bumagsak ang mga guho mula sa bubong patungo sa kanya. Natarante siya at inakalang ito na ang katapusan ng kanyang buhay, ngunit parehong tumalon ang kanyang mga magulang upang iligtas siya mula sa pagbagsak ng mga debris. Doon lang niya naunawaan na tungkulin ng kanyang mga magulang ang iligtas siya, ngunit nang sila'y nagsimulang umiyak, nalito siya. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi siya kailanman nakaranas ng ganitong bagay, at kahit ang mga magulang ng ibang bata ay hindi nagpakita ng emosyon maliban sa pagmamalaki o pagkadismaya. Habang iniisip niya kung ano ang bagong damdaming ito, napaiyak din si Arthur at kusang yamakap sa kanyang ina. Makalipas ang ilang taon, si Arthur ay isa ng batang lalaki na nagsisimula ng matutong makipaglaban mula sa kanyang amang si Reynold. Siya at ang kanyang ama ay magkaharap sa hardin kung saan sinusubukan ng kanyang ama na ibigay sa kanya ang paborito niyang guwantes, ngunit tinanggihan ito ni Arthur dahil alam niyang wala pa siyang sapat na lakas upang gamitin ito sa kanyang edad. Sa halip, pinulot niya ang isang kahoy na espada at ganoon din ang ginawa ng kanyang ama. Agad na umatake si Arthur, sinusubukang makapagsagawa ng 3 sunod-sunod na pag-atake, ngunit mas malakas ang kanyang ama at madaling nabablock ang lahat ng kanyang tira. Napagtanto ni Arthur na ginagamit ng kanyang ama ang mahika upang palakasin ang kanyang baston kaya't ginawa rin niya ito at pinuno ng mana ang kanyang kahoy na espada. Pagkaraan, muling umatake si Arthur at laking gulat ng kanyang ama nang mabali ang kanyang baston. Ngumiti si Arthur at sinabing mas maganda ang kahoy niya kaysa sa kanyang ama, ngunit iginiit ng ama na mas mahalaga ang stamina. Gayunpaman, napagtanto ng kanyang ama na si Arthur ay isang henyo, kaya't nagdesisyon siyang kausapin ang kanyang asawa tungkol sa pagpapadala kay Arthur sa bayan upang maturuan ng isang tunay na guro. Labis itong tinutulan ng kanyang inang si Alice dahil ayaw niyang mawalay sa kanyang mahal na anak na 4 na taong gulang pa lamang.
Iginiit ni Reynold na sa edad na 4 ay mas malakas na ang kahoy ni Arthur kaysa sa kanya, kaya nararapat lamang na sanayin ito ng isang bihasang mandirigma. Ngunit bago pa sila makapagdesisyon, sumingit si Arthur at iminungkahing lahat sila ay sumama na lang, at kahit na mukhang hanggal ang ideya, agad na pumayag ang kanyang mga magulang, marahil dahil hindi pa sila apektado ng krisis sa pabahay sa mundo nila. Makalipas ang ilang araw, dumating ang mga dating kasama nina Alice at Reynold upang sumama sa kanilang paglalakbay, at ipinakilala ni Arthur ang kanyang sarili sa kanila. Binubuo ang lumang grupo ng kanyang mga magulang nina Adam ang leader, Angela ang babaeng malaki ang future, Derd ang Jonella, Helen ang tirador, at Jasmine ang tila emo na misteryosang babae at mukhang may crush kay Arthur. Di nagtagal ay nagsimula na silang maglakbay at nalaman ni Arthur na napakaprimibo pa rin ang transportasyon sa mundong ito kumpara sa dati niyang mundo kung saan may Kiev reporting sila. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpahinga sila upang kumain ngunit hindi ito naging maayos dahil biglang lumitaw ang mga halimaw na lobo mula sa kagubatan dahil sa amoy ng pagkain. Agad na tumalon si Jasmine sa labanan gamit ang dalawang patalim at pinatay ang mga lobo na hamarang sa kanya, habang sina Reynold, Adam, at Helen ay pumapatay rin gamit ang kani-kanilang sandata. Samantala, ginamit ni Nader at Angela ang kanilang mahika upang durugan ang mga natitirang halimaw. Nang gabing iyon, nagdiwang sila habang kumakain ng karne ng mga halimaw, ngunit napansin ni Alice na may sugat pa rin sa braso si Reynold kaya't pinagaling niya ito. Agad na tumayo ang lahat ng miyembro ng grupo at bumuo ng protektibong bilog sa paligid nila, na ikinagulat ni Arthur. Kalaunan, ipinaliwanag sa kanya na si Alice ay isang napakabihirang uri ng manggagamot na may kakayahang magpagaling gamit ang mahika. Dahil sa pambihirang kakayahan nito, palaging nanganganib na maaga siya, kaya't isa ito sa mga dahilan kung bakit sila lumipat sa probinsya upang manatiling hindi pansinin. Sa kabutihang palad, gumana ang mahika ni Alice ng maayos. Matapos noon, nagpa siya si Adam na kailangan niya ng ehersisyo at inimbitahan si Arthur na makipagsanayan. Sumang-ayon si Arthur habang binalutan ni Adam ng tela ang matulis na dulo ng kanyang sibat upang hindi masaktan si Arthur. Naghanda silang dalawa para sa labanan at pinuno ng mana ang kanilang mga sandata. Sa gulat ni Adam, si Arthur ang unang umatake, gamit ang mahika upang palakasin ang kanyang bilis. Gumalaw siya na parang kidlat patungo kay Adam bago biglang nawala at muling lumitaw sa likod nito, dahilan upang mabigla si Adam. Sa kasamaang palad, nadulas si Arthur, dahilan upang makabawi si Adam at nauwi sila sa matinding sagupaan. Nabigla ang lahat sa bilis ni Arthur ngunit sa huling sandali ay inihagis siya pataas dahil magaan ang kanyang katawan at kinailangan siyang saluhin ni Angela gamit ang kanyang wind magic. Maingat siyang lamandeng sa lupa habang sinermonan si Adam ng grupo dahil sobra ang kanyang atake sa isang batang gaya ni Arthur. Pilit namang ipinagtanggol ni Adam ang sarili, sinasabing masyadong malakas ang bata, pero wala ni isa ang nakinig sa kanya. Samantala, mukhang interesado si Jasmine sa kakayahan ni Arthur at nagsimulang magtanong sa kanya tungkol sa mga teknik na ginagamit niya. Lumipas ng mabilis ang mga sumunod na araw habang si Arthur ay nagsasanay, kumakain, natutulog, at muling nagsasanay kasama halos lahat ng miyembro ng grupo, natututo ng lance techniques mula kay Adam, push-ups mula kay Reynold, archery mula kay Helen, at tumakbo ng parang si Usain Bolt mula kay Jasmine na tila nagkakagusto na kay Arthur. Sinubukan niya itong akitin sa isang maliit na party sa pamamagitan ng pagbibigay ng maliit na espada na may baby oil, ngunit ayaw ng ina ni Arthur na mapahamak siya kaya tinawag siya nito palayo. Di nagtagal ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sakay ng karwahe nang bigla silang mapilitang huminto sa ilalim ng misteryosong pangyayari. Biglang lumipad ang mga palaso patungo sa kanila at agad na napagtanto ni Arthur na sila ay inaatake ng mga tulisan. Si Nader at Adam ay agad na tumalon sa harap ng karwahe habang si Angela ay gumamit ng kanyang wind magic upang itaboy ang mga palaso. Sumilip si Arthur sa labas at nalaman niyang napalibutan sila ng mga tulisan. Inutusan ng pangit na pinuno ng mga tulisan ang kanyang mga tauhan na huwag saktan sina Alice at Arthur at patayin ang iba dahil pwede silang ibenta sa mataas na halaga. Sumigaw ang mga tulisan bilang pagsang-ayon at sumabak sa labanan, ngunit nagsimulang mapatamba isa-isa ni Reynold at ng kanyang grupo. Alam ni Arthur na mas malakas ang kanyang grupo kung individual ang labanan, ngunit lumilitaw ang problema nang sinubukan ng mga tulisan na daijin sila sa dami. Nagsimulang mapagod ang mga miyembro ng grupo sa walang humpay na laban habang ang pinuno ng tulisan ay sumugod kay Reynold at itinulak siya sa karwaheng kinaluluburan ni Arthur. Nasira ang karwahe habang mabilis na tinangkang tulungan ni Ali si Reynold, ngunit sinabi nitong huwag siyang gumamit ng magic dahil lalo lang lalala ang sitwasyon.
Tumayo siya at sinabing dalhin ni Arthur ang kanyang ina sa ligtas na lugar habang siya ang haharap sa pinuno ng tulisan. Gustong lumaban ni Arthur at iginiit na kaya niyang labanan ang mga tulisan, ngunit sinigawan siya ng kanyang ama na gamitin ang lakas para protektahan ang kanyang ina dahil may dinadala itong sanggol. Naisip ni Arthur kung kailan nagkaroon ng oras ang kanyang mga magulang na gawin iyon, ngunit tumakbo pa rin siya kasama si Alice. Tinangkang habulin sila ng pinuno ng tulisan pero muling umatake si Reynolds kaya napilitan nitong ipagtanggol ang sarili. Patuloy na tumakbo si Arthur ngunit hinarang siya ng maraming kalaban. Buti na lang ay mga bihasa ang kanyang mga kasama at isa-isang pinatumba ang mga tulisan sa kanyang daraanan. Nagpasalamat si Arthur at tumakbo ulit ng buong bilis nang bigla silang tambangan ng isang mangkukulam na umatake gamit ang wind magic. Itinulak ni Arthur ang kanyang ina sa ligtas na lugar at siya ang tinamaan ng malakas na atake, dahilan para siya'y mapalipad sa ere at mahulog sa bangin. Nagpasya siyang hindi mamamatay ng mag-isa at inihagis ang kanyang kutsilyong may tali sa kanyang kalaban, dahilan para mahulog din ito. Agad na sinubukang gamitin ni Nader at Angela ang kanilang magic para iligtas si Arthur habang umiiyak si Alice at tinatawag ang pangalan niya. Sa mga sandaling iyon, ramdam ni Arthur ang kapayapaan na parang may natupad siya. Naisip niya, ganito ba ang pakiramdam ng kaligayahan? Nang biglang pam-attack ang kanyang luha matapos niyang mapagtantong magiging kuya na sana siya, ngunit ngayon, nawala na ang buhay na iyon sa kanya. Nakakagulat na nakaligtas si Arthur sa pagkahulog at nagising na nasa harapan ng isang napakalaki at nakakatakot na halimaw. Dahil dito, labis siyang natakot. Ang itsura ng halimaw ay nag-iwan kay Arthur ng matinding takot na hindi siya makapagsalita. Pinaghihinalaan ni Arthur na nilinlang siya ng halimaw papunta roon kaya sinubukan niya itong saktan, ngunit itinulak lang siya nito gamit ang isang pitik ng daliri. Tiniyak nito sa kanya na hindi siya kalaban, at tumayo ito upang kumuha ng mahiwagang prutas mula sa isang kakaibang halamang siya mismo ang nagtanim upang pakainin si Arthur. Iniisip niyang kailangan nito ng pagkain at nutrisyon para gumaling ang mga sugat. Hindi makapaniwala si Arthur na ang nakakatakot na halimaw ay umaakto bilang mapagkalingang ina sa kanya. Duda siya sa mga intensyon nito. Ngunit habang patuloy na sumasakit ang kanyang mga sugat at hindi siya makagalaw, nagsimula siyang umiyak ng hindi mapigilan. Nangako ang babaeng halimaw kay Arthur na sasagutin niya lahat ng tanong nito. Kaya sinamantala ni Arthur ang pagkakataon at kinain ang pagkain. Nang matupad ang kondisyon, tinanong niya kung ligtas ang kanyang mga magulang. At sinabi nito na bagamat hindi siya makalabas ng kuweba, gamit ang kanyang spatial awareness ay nakumpirma niyang tinalo ng pamilya ni Arthur ang lahat ng mga tulisan at umalis sa lugar ilang araw na ang nakalipas. Labis ang ginhawang naramdaman ni Arthur nang marinig na ligtas ang kanyang ina, ama, at ang kanyang kapatid na isisilang pa lamang, at nagpasalamat siya sa halimaw sa pagliligtas ng kanyang buhay. Hindi niya alam kung ano ang itatawag dito. Ganoon din tayo. Kaya ipinakilala ng halimaw ang sarili bilang Sylvia, at tila may malalim itong mga lihim. Ilang araw pang nanatili si Arthur sa pangangalaga ni Sylvia, patuloy na kumakain ng mga prutas na nagpapabilis ng kanyang paggaling hanggang sa tuluyang gumaling ang kanyang mga sugat. Ngayong kaya na niyang gumalaw, nais na niyang makauwi. Ngunit ayon kay Sylvia, nasa teritoryo sila ng mga mababangas na halimaw at tulisan, at kung siya lang mag-isa ay hindi siya makakaligtas kahit isang araw. Gayunpaman, nakaisip si Sylvia ng paraan para makaalis siya dahil ayaw niyang magkalayo ang batang ito at ang kanyang pamilya. Gamit ang huling natitirang mahika, nagsimula siyang maghanda upang magbukas ng Dimensional Rift. Sa panahong iyon, ginugol ni Arthur ang kanyang mga araw sa pagsasanay sa espada. Patuloy niyang iniisip kung anong mga lihim ang itinatago ng nakakatakot na halimaw na ito, kung bakit napakabait nito sa kanya, at kung ano ang dahilan ng butas sa kanyang dibdib. Ngunit dahil hindi ito nagsasalita tungkol sa sarili, wala siyang paraan upang malaman. Matapos ang pagsasanay, nagmumuni-muni siya upang palakasin ang kanyang mana core na siyang kumuha ng interes ni Sylvia. Ipinakita nito sa kanya ang isang mas kamanghamanghang paraan, isang paraan upang mangalap ng mana mula sa paligid habang sabay na gumagamit ng mahika. Ipinaliwanag ni Sylvia kung paanong ang nakasanayang konsepto ng tao ukol sa mana ay nagdudulot ng problema sa pagkolekta at paggamit nito ng magkahiwalay. Itinuro niyang maraming nilalang na tulad niya ang kayang gawin pareho ng sabay, kaya't hindi sila nauubusan ng mana. Dagdag pa niya, ang mga magical beasts ay kayang gawin ito na parang normal lang na paghinga. Tinanong niya si Arthur kung nais ba nitong matutunan ang kakayahang ito. At syempre, masiglang sumang-ayon si Arthur. Ngunit bago siya turuan, tinanong muna siya ni Sylvia ng isang bagay, bakit niya gustong matutunan ang kakayahang ito. Tapat na sumagot si Arthur. Sinabi niyang sa pamamagitan ng kapangyarihang ito, magiging mas malakas siya.
At sa lakas na iyon, nais niyang patayin ang sinumang mananakit sa kanyang mga mahal sa buhay. Dahil sa inosente ngunit mapaghiganting sagot na iyon, tinapik siya ni Sylvia sa noo. Sinabi niyang bumagsak siya sa pagsubok. Hindi niya tuturuan ang taong ginagabayan ng puot. Pero para kay Arthur, natural lang ang kaputan sa mga kaaway. Mula sa mapapait na karanasan ng kanyang nakaraang buhay bilang pinakamalakas na hari, naramdaman ni Sylvia ang dugong uhaw sa karahasan kay Arthur at sinabi niyang hindi kailanman dapat hangarin ang pananakit ng kapwa. Pagkatapos ng isang saglit, humingi siya ng paumanhin sa malakas na pitik niya. Ngunit pinaalalahanan din niya si Arthur na ang parehong kamay na maaaring lumipol sa kanya ay siya rin kayang humaplos ng marahan. Iyon ang nais niyang maunawaan ni Arthur, mas mabuting maging mabait sa kapwa, dahil ang galit, puot, at karahasan ay tanging sakit lang ang iniiwan. Iniligtas niya si Arthur gamit ang kanyang malasakit, at ayaw niyang dumungi sa kabutihang iyon ng galit ng bata. Habang unti-unting nauunawaan ni Arthur ang nais iparating ni Sylvia, tinanong siya ulit nito, para saan niya gagamitin ang kapangyarihan kapag siya ay naging malakas. Naalala ni Arthur ang mga alaala kasama ang kanyang mga magulang at mga kaibigan at sumagot na nais niyang maging malakas upang maprotektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa pagkakataong ito, pumayag na si Sylvia. Habang nasa isang bangin malapit doon, may lumitaw na nilalang na kamukhang kamukha ni Sylvia. Ipinahayag niyang matagal na niyang hinahanap si Sylvia na nagtago upang umiwas sa kanyang kaharian. Isang flashback muli ang bumalik sa nakaraang buhay ni Arthur. Ngayon ay nasa kanyang silid-hari siya. Pagkagising sa umaga, nagtungo siya sa opisina ng isa sa kanyang mga nasasakupan na miyembro ng parlamento. Diretsahang sinabi ni Arthur na isa lamang siyang hari sa pangalan, at sa totoo lang, ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng parlamento. Sa mundong nauubos na ang yaman at unti-unting bumababa ang bilang ng ipinapanganak, naniniwala si Arthur na ginagampanan lamang niya ang papel na itinalaga sa kanya, isa siyang kasangkapan ng karahasan. Sinubukan siyang pakalmihin ng kanyang nasasakupan sa pamamagitan ng papuri. Sa anumang kaso, umalis si Arthur at di nagtagal ay misteryosong pinaslang. Habang sinusubukan ni Arthur gamitin ang bagong kapangyarihang ibinigay sa kanya ni Sylvia, naalala niya ang kanyang nakaraang buhay. Sa buhay na iyon, alam niyang hindi lahat ay pinagpala, ngunit ang tanging layunin niya ay mabuksan ang kakayahang gamitin ang kapangyarihan ni Goku. Sa sandaling iyon, damaloy sa kanya ang kapangyarihan at lubusan siyang napuno nito. Ang tanong gaya ng dati, ano ang gagawin niya sa bagong kapangyarihang natamo niya? Habang sinusubukan niyang kontrolin ang enerhiyang dumadaloy sa kanya, bigla siyang itinapon ni Sylvia sa isang bato. Naguluhan siya. Ano ang nangyayari? Bakit siya itinatago ng taong nag-alaga sa kanya? Sinabi ni Sylvia na huwag siyang matakot ngunit kailangan niyang manatili roon ng kaunti. Sa loob ng bato, nasaksihan niya ang isang kamangha-manghang bugzo ng kapangyarihan. May isa pang nilalang na kamukhang kamukha rin ni Sylvia ang dumating. Matagal na itong nagmamanman at hinahanap si Sylvia. Nabigla si Sylvia na natagpuan siya nito at inamin nitong sinundan nito ang amoy ng dugo. Hiniling nitong sumama siya agad, ngunit tumanggi si Sylvia. Handa siyang lumaban hanggang kamatayan. Nang umatake ang nilalang, nagbago si Sylvia sa kanyang tunay na anyo. Nagyelo ang buong paligid habang bumuga siya ng hamog. Isa nga siyang makapangyarihang dragon. Nang makita siya sa ganitong anyo, binalaan siya ng nilalang na ang paggamit ng ganitong kapangyarihan ay papatay sa kanya. Ngunit wala siyang pakialam sa kamatayan. Para sa kanya, nabuhay siya ng may biyaya at tanggap na niya ang kanyang katapusan. Kaya kahit kapalit ay kamatayan, hindi siya susuko. Nagsimula ang isang matinding labanan na pinanood ni Arthur nang walang magawa mula sa kuweba. Nabigla siya sa tindi ng lakas ng dalawang nilalang. Tulad ng inaasahan, lumaban din ng buong lakas ang nilalang. Mukhang siya pa ang nananalo hanggang sa inilabas ni Sylvia ang kanyang tagong sandata. Ipinagyelo niya ang buong lugar, dinakip ang nilalang, at binuksan ang kuweba upang palabasin si Arthur. Paglabas niya, nabigla siya. Nakita niya ang tunay na anyo ni Sylvia. Isa siyang dragon. Binuksan niya ang langit sa itaas at sinabi kay Arthur na maaari na siyang umalis. Ibinigay na niya ang kapangyarihang tutulong sa kanya upang makabalik sa kanyang tahanan. Tinanong niya si Arthur kung ano ang gagawin niya sa kapangyarihang iyon. Hiling niya na huwag siyang matupok ng galit o puot. Sumagot si Arthur na gagamitin niya ang kapangyarihan upang protektahan ang kanyang pamilya. Ngumiti si Sylvia. Ayaw niyang mamuhay si Arthur sa kalungkutan o galit. Para sa kanya, ang kapangyarihan ay hindi upang lumaban o maghayganti. Sa halip, nais niyang ito'y maging paraan upang magpakalat ng pag-ibig. Lubos siyang naantig sa tugon ni Arthur. Bago siya tuluyang paalisan, ibinigay niya kay Arthur ang isang itlog ng dragon at isang balahibo, at iniutos na balutin ang itlog gamit ang balahibo.
Pagkatapos, hinawakan niya si Arthur at bigla itong napuno ng matinding enerhiya. Isang nagniningning na linya, tulad ng tattoo, ang lumitaw mula sa kanyang mga daliri pababa sa kanyang braso, napunit ang kanyang pangitaas, lumantad ang marka. Inamin ni Sylvia na maaari niya sanang pauwiin si Arthur noon pa. Alam niya kung paano. Akala ni Arthur ay pinanatili siya roon dahil delikado pa sa labas. Ngunit isiniwalat niya ang katotohanan, gusto niya ang presensya ni Arthur. Ang makipag-usap, ang may makasama, matagal na niyang hindi naranasan iyon. Isang mahalagang regalo ang naging presensya ni Arthur para sa kanya, at tunay din namang nagustuhan ni Arthur ang pananatili niya roon. Marami siyang natutunan kay Sylvia, isang emosyonal na pamamaalam. Sa gitna ng luha, nang hinayang si Arthur na wala siyang magawa upang protektahan si Sylvia. Naalala niya kung paano siya nito tinuruan at pinalakas. Pinuno siya nito ng pagmamahal at pag-aaruga. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya ito mailigtas. Nararamdaman niya ang taos-pusong kalungkutan. Napaluha siya habang inaalala ang pangakong binitiwan niya sa kanya. Pakiramdam niya ay nabigo siya. Ngunit ang lahat ng ito ay walang halaga para sa kanya. Nabuhay siya ng isang buhay na pinasasalamatan niya. Ngunit sa isang mahinahong ngiti, sinabi niya sa kanya na wala siyang pakialam kung ano man siya, isang dragon man o halimaw. Ang tanging alam niya ay isa siyang pamilya. Tinukso siya nito, tinanong kung paano niya siya matatawag na pamilya gayong may ina na naghihintay sa bahay. Habang iniisip ito, ngumiti siya at sinabi, kung ganon, ikaw ang lola ko. Tumagos sa puso ang salitang, lola. Tumimo ito sa kanyang kaluluwa. Kahit si Sylvia na isang dragon ay nilamon ng damdamin. Napaluha siya. Hiniling niyang tawagin siya ulit nito. Tinupad niya iyon. Habang tinatawag siyang, Lola, dahan-dahan siyang humiga, kontento sa naging buhay. Kinuha ni Arthur ang itlog at balahibong iniabot sa kanya, at bumukas ang langit. Panahon ng umalis, ngunit ayaw pa niyang lumisan. Nakiusap siya na sumama ito sa kanya, ngunit hindi ito tumugon. Tuluyang nagsara ang lagusan. Habang siya'y umaalis, pinakawalan ni Sylvia ang selyadong mundo at muling lumakas ang kanyang kalaban. Bigla siyang bumagsak sa lupa na tila ba'y namatay. Lumapit ang nilalang, nagtataka kung posible bang mamatay ang isang makapangyarihan gaya niya sa isang simpleng atake. Lumapit ito upang suriin, ngunit nagpapanggap lang si Sylvia. Nang mapalapit na ito, iminulat niya ang kanyang mga mata at nagpakawalan ng isang napakalakas na pagsabog ng mana na hindi kayang tiisin ng sinuman. Nayanig ang buong kuweba, umabot hanggang sa ibabaw ang pagsabog. Samantala, patuloy sa pagluha si Arthur habang tinatahak ang daan pauwi. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ang tinig ni Sylvia. Ipinaalala niya sa kanya na huwag kalimutan ang kanilang mga pag-uusap. Alam niyang likas ang lungkot, ngunit hiniling niyang ngumiti siya sa kabila nito. Huwag niyang hayaang kainin siya ng pighati o paghihiganti. Ngunit hindi niya iniisip na kaya niyang gawin iyon. Pinayuhan siya nitong huwag pilitin ang ngiti kaagad. Dapat ay unti-unti niyang baguhin ang mundo, hakbang sa bawat hakbang. Nag-aalangan si Arthur, ngunit ipinaalala niya kung sino siya. Siya si Haring Gray, ang pinakamalakas na hari. Kaya niyang gawin ang lahat. Hiniling niya na huwag niyang punuin ang puso ng galit at sakit, kundi mamuhay ng masaya. Nabigla siya na sa lahat ng oras na magkasama sila, alam na pala ni Sylvia ang tunay niyang pagkatao. Isang tagpong puno ng katotohanan at matinding damdamin. Sa huli, unti-unting naglaho sa hangin ang tinig ni Sylvia. Nasa Earth na si Arthur at maingat na isinilid sa kanyang bag ang mga Reg Along iniwan nito. Sa bagong paninindigan at lakas, nagsimula siyang maglakad pauwi, may layuning baguhin ang mundo ng may ngiti, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Ngunit magtatagal kaya ang paninindigang ito. Pinabilis ni Arthur ang kanyang galaw gamit ang mana at dumaan sa Elshire Forest, sinisigurong hindi masaktan ang itlog ni Sylvia. Habang tumatalon mula sa isang puno patungo sa isa pa na parang si Tarzan, narinig niya ang mga tinig ng grupo ng tao. Lumapit siya sa kanila sa pag-asang dadalhin siya ng grupo sa lungsod kung nasaan ang kanyang pamilya. Ngunit pagkatalon niya sa puno sa itaas nila, napagtanto niyang 4 na tulisan pala ang mga ito na dumukot sa isang babaeng elf upang ibenta bilang alipin. Kamakailan lamang ay hinarap na ni Arthur ang isang grupong tulad nila na nagtangkang hulihin siya at ang kanyang ina upang ibenta. Ipinagpalagay niyang kaugnay rin ang mga ito, kaya hinanggad niyang maghayganti. Samantala, itinulak ng mga mangangalakal ng alipin ang babaeng elf sa karwahe at naghanda ng lisanin ang gubat. Sa pagkakita sa lahat ng ito, napuno ng galit si Arthur. Ngunit inalala niya ang payo ni Sylvia, kaya pinakalma niya ang sarili at sinundan ang karwahe hanggang sa gabi kung kailan nagtayo ng kampo ang mga tulisan. May opsyon si Arthur na maging ligtas sa pamamagitan ng patuloy na pagsunod sa kanila hanggang sa bayan habang nananatiling nakatago. Ngunit kung gagawin niya ito,
kailangan niyang talikuran ang pagligtas sa babaeng elf. Kaya naghintay siya hanggang hating gabi bago kumilos. Gumagamit ng mga sungay na lobo ang mga tulisan para hilahin ang kanilang karwahe, at nakaisip si Arthur ng plano upang guluhin sila. Binato niya ng bato ang mga lobo na naging sanhi ng malalakas na alulong. Sinubukang pakalmahin ng isa sa mga tulisan ang mga lobo, takot na baka may mga mapanganib na nilalang na maakit, at sinimulang saktan ang isa sa mga ito. Sinamantala ni Arthur ang pagkakataon para lapitan ito mula sa likod, pinatibay ang kanyang kanang kamay gamit ang mana upang maging matalim at pinatulog ang lalaki. Kinuha niya ang kutsilyo nito at walang awa niyang pinaslang ang pangalawang mga ngalakal. Naramdaman ng pangatlong tulisan ang kakaiba, ngunit bago ito makakilos, tinaga ni Arthur ang kanyang binti. Agad nitong dinalaan ang kanilang pinuno ukol sa batang salamangkero, ngunit hindi ito sineryoso ng pinuno at inisip na mas malaking pera ang kikitain niya. Kumbinsido siyang mahuhuli niya si Arthur ng buhay, ibinaba niya ang kanyang espada upang hindi masira ang produkto, at pinatibay ang kanyang mga kamay gamit ang mana bago sumugod kay Arthur ng walang sandata. Umiwas si Arthur sa unang suntok at tinangkang agawin ang armas gamit ang trick ng sinulid na ginamit niya sa nakaraang laban. Ngunit mas bihasa sa pakikipaglaban ang pinuno ng tulisan at naunawaan agad ang taktika ni Arthur, kaya sinipa siya palayo. Pagkatapos ay binuhat siya nito sa binti na tila wala lang, at idineklara na iyon na ang kanyang katapusan. Ngunit para kay Arthur, iyon pa lang ang simula. Sinunog niya ang kaliwang binti ng pinuno gamit ang biglaang apoy, at dahil sa tindi ng galit nito, gusto na niya ngayong patayin si Arthur, sinabing ibebenta na lang niya ang bangkay ng batang bastos sa mga kakaibang collector. Habang abala ang pinuno ng mga tulisan sa kanyang tsismis, ginamit ni Arthur ang kanyang teknik sa sinulid upang ihagis ang kanyang kutsilyo at tinamaan ito sa noo ng pinuno, agad siyang napatay. Buhay pa ang ikatlong tulisan at nakiusap kay Arthur na patawarin siya, nangangakong magbabayad sa kanyang mga kasalanan. Ngunit alam ni Arthur na pawang kasinungalingan lamang ang lahat ng iyon. Bukod pa rito, hindi siya maaaring mag-iwan ng mga saksi sa kanyang mga ginawa kaya't tinapos niya rin ito. Pumasok siya sa karwahe, tinanggal ang piring ng takot na babaeng elf, at sinabing ligtas na siya at makakauwi na. Hindi niya maintindihan ang nangyayari at nag-aalala nang mapansin niyang may mga sugat si Arthur sa katawan. Napagtanto ni Arthur na hindi sanay ang mga bata sa karahasan kaya agad niyang tinakpan ang mga bangkay ng mga tulisan bago ito makita ng elf. Nagsinungaling siya at sinabing namatay ang mga masasamang tao sa isang aksidente, at dahil bata pa ito, naniwala agad. Kinuha ni Arthur ang ilang gamit na maaaring makatulong sa kanyang paglalakbay at aalis na sana, ngunit pinigilan siya ng elf at nakiusap na huwag siyang iwan sa mapanganib na gubat. Ikinwento ng bata na minsan sinabi ng kanyang mga magulang na may mga multo sa puno na kumakain ng mga bata, pero alam niyang panakot lang iyon. Napagtanto ni Arthur na wala siyang ibang magagawa kundi dalhin ang elf pauwi. Ginamit ng bata ang kanyang pakiramdam sa direksyon at sinabing nasa timog ang kanilang tahanan, kabaligtaran ng direksyon ng mga magulang ni Arthur. Tinanong siya ni Arthur kung paano siya nadukot at sinabi niyang habang humahabol siya sa mga paru-paro, naligaw siya sa gubat. Hindi na nagulat si Arthur, inaasahan na niyang ganoon kababaw ang dahilan. Naalala niya ang panahong ikinulong rin siya noong kaedad niya ito. Ayaw niyang maranasan ito ng bata kaya't pumayag siyang ihatid ito pauwi. Ayaw naman ng elf na gamitin ang mga may sungay na lobo sa kanilang paglalakbay, dahil ayon sa kanya mamamatay ang mga ito kung malalayo sa kanilang natural na tirahan. Matapang niyang pinalaya ang mga ito at tahimik silang bumalik sa gubat. Masaya si Arthur na nailigtas ang isang mabait na bata at mas determinado siyang ihatid ito ng ligtas. Kinaumagahan, nagsimula na silang maglakad pauwi. Sa wakas, tinanong ni Arthur ang pangalan ng elf. Ipinakilala niya ang sarili bilang Tessia. Nang tanungin niya ang pangalan ni Arthur, sinabi rin ito. Habang naglalakad, inisip niyang baka nagugutom na ito kaya't binigyan niya ng mangkok, pinaupo, at pinakain. Kahit hindi gutom, sabi niya mas mabuting kumain para sa katawan, mahaba pa ang lalakarin nila. Naalala niya si Sylvia na minsang nagsabi rin nito sa kanya, kumain kahit hindi gutom dahil kailangan mo ng lakas. Napansin niyang nagsasalita na siyang parang si Sylvia at napangiti. Natural lang siguro, dahil kapag matagal mong kasama ang isang tao, nakukuha mo ang kanilang gawi. Pagkatapos pakainin si Tessia, nagreklamo ito na may kakaibang amoy ang pagkain. Niligtas ka na nga at binigyan ng pagkain, tapos magrereklamo pa, karaniwang ugali ng bata. Sinabi niyang magdadagdag na lang siya ng dahon pero hindi pa rin ito nagustuhan. Napagtanto niyang hindi niya talaga naranasan ang tunay na pagkabata. Para sa kanya, ang pagkain ay para sa kalusugan, hindi sa panlasa.
Sa panunood sa bata, unti-unti niyang nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging bata. Nagreklamo itong gusto niya ng matamis pero wala talagang ganoon sa gubat. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay at sa totoo lang, naging kawili-wili ito. Tinanong niya ang tungkol sa syudad ng bata at ipinakita nito ang mana na hinahabol niya, at sinabing marami raw nito sa kanilang lugar. Nasabik rin siyang magising ang kanyang mana upang makapag-aral sa kanyang guro. Nagulat si Arthur, hindi niya alam na may mga paaralan ang mga elf. Nang tanungin niya, tila hindi ito naintindihan ng bata. Naglakad sila hanggang dapit hapon at nagtayo si Arthur ng tent para matulugan ng bata. Narinig niya ang mga alulong ng mga lobong may sungay na pinalaya niya at nag-alala na baka umatake ang mga ito. Nagsisi siyang hindi niya pinatay ang mga ito noong may pagkakataon pa siya. Pumasok si Tessia sa tent at sinabi niyang matulog na rin siya, ngunit bilang isang protektibong kuya, nagpumilit siyang manatili sa labas upang magbantay. Nakipagtalo siya, sinabing-sinabi sa kanya ng kanyang lolo na huwag matulog sa parehong kwarto ng kabaligtarang kasarian ngunit gagawa siya ng exception. Nangako siyang itatago ito. Nang magpatuloy siyang tumanggi, lumabas siya na natatakot. Sinabi niyang kung mananatili siya sa labas, maaaring mapansin ng anumang panganib na pinuprotektahan siya nito at matagpuan siya. Kaya't para sa kanyang kaginhawaan, pumayag siyang umupo sa loob. Sa loob ng tent, nagsimula siyang magkwento tungkol sa mga tao, kung paanong sila'y makasarili at maraming asawa. Sinubukan niyang itama ito, ngunit nakatulog siya. Sa huli, nakatulog din siya. Kinabukasan, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Mula sa pagtalon sa mga bundok hanggang sa paglakad sa tubig, pinapatunayan niyang isang matibay na kuya. Ang pagiging kasama niya ay nagpapaisip sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng maging bata. Gayunpaman, mahirap pa rin ang paglalakbay at sa totoo lang, nagsisimula na siyang mag-alala tungkol sa kanyang mga magulang. Samantala, naging komportable na si Tessia sa kanya. Nakikipag-usap siya ng malaya. Sa kanilang daraanan, biglang nakaramdam si Arthur ng matinding sakit sa kanyang mana core. Akala ni Tessia ay pagod lang siya at nagmamadali upang kumuha ng mga halamang gamot habang siya'y nakaakbay sa isang pader. Tumindi ang sakit at pagkatapos ay nilapitan sila ng isang may sungay na lobo. Hindi tamang oras. Bumalik si Tessia dala ang mga halamang gamot na tinawag niyang ganon. Si Arthur, bilang isang kuya, sumigaw sa kanya na tumakbo. Inisip niyang handa na ang lobo na umatake sa kanila ngunit hindi ito umatake. Sa halip, ibinagsak nito ang karne mula sa bibig nito at umalis. Nagtaka si Tessia at ngumiti, sinabing, iyan ang gantimpala sa pagiging mabuting bata. Mabuti ba talaga silang mga bata? Niluto nila ang karne at pagkatapos ng isang kagat, sobrang saya ni Tessia. Masarap ito kaysa sa kakaibang pagkain na kanilang natikman kanina. Talaga nga, kapag ang isang bata ay nakakakita ng masarap na pagkain, masaya itong tinatangkilik. Nang subukan ito ni Arthur, sa wakas ay naisip niya kung bakit mas gustong kainin ng mga bata ang matamis. Sobrang sarap kaya nais niyang sana ay nakainan niya ito noon. Sinabi niyang nakahanap siya ng kabute imbes na mga halamang gamot at madalas kinakain ito ng mga babae sa kanilang lungsod. Nagpahinga siya at kumain ng isang kagat. Mali, nang magpatuloy siya sa pagkain, mabilis siyang tumakbo sa banyo. Hindi niya kayang tiisin ang matinding sakit sa tiyan. Napakabigat ng tiyan niya, at hindi niya kayang labanan. Dumaan ang gabi at bumalik sila sa tent. Ang talukap ng mata ni Arthur ay nagsasara dahil siya'y pagod at stressed. Nais niyang matulog ngunit si Tessia ay puno ng mga kwento mula sa mga libro tungkol sa mga tao at mga duwende na nabasa niya habang lumalaki siya at ang mga pangarap niyang makatagpo ng mga ito. Ngunit hindi daw siya makakatagpo dahil narinig niya na masama ang mga tao kaya't hindi niya alam kung anong gagawin. Nakaidlip siya habang nag-uusap at si Tessia, tulad ng isang mabait na kapatid, tinakpan siya ng tela. Kinabukasan, nagpatuloy silang maglakbay. Pagod na pagod si Arthur ngunit itinatago ito sa isang ngiti upang hindi siya mag-alala. Kahit na tinanong siya ni Tessia kung siya'y pagod, sinungaling siya at sinabing malakas pa rin siya kahit kitang-kita ng mga bulag na mahina siya. Nang malapit na sila sa kanyang nayon, nagtanong siya kung pwede siyang magbigay ng palayaw sa kanya, Artie. Tinawag niya siyang kagalang-galang na prinsesa bilang kapalit. Hindi ito tinanggap ni Tessia ng maayos at sinabi niyang sinubukan lang niyang pakiramdaman siya ng kaibigan. Ang pagkakaibigan ay isang bagay na halos hindi niya naranasan kaya't hindi ko siya masisisi. Naglakad siya pasulong at nakakita ng isang bukas na lugar. Hindi ito napansin ni Arthur sa una ngunit tinawag siya ni Tessia. Hindi niya alam kung ano ito. Bago niya namalayan, nakabitin siya sa gilid nito, tinatawag siya na sumama. Sa sandaling iyon, naguguluhan siya. Pumunta ba siya sa kanya o babalik na lang? Kinuha niya ang kamay niya at sumama.
Nakarating sila sa kabilang panig at siya'y humiga sa sahig, mahina. Bago pa siya makarecover, pinalibutan siya ng mga armado. Sabi nila, sinundan nila sila sa pamamagitan ng butas ng teleportasyon. Bigla silang humawak sa kanya at ipinatalim ang espada sa kanyang leeg. Sumigaw siya para kay Tessia, ngunit nakita niya siyang nakatayo lang at walang ekspresyon. Salamat sa panunood. Kung gusto niyo pa ng ganitong content, comment niyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.